Ghost month na naman, handa na ba kayong alisin ng kamalasan sa pamamagitan ng mga halaman? Hi mga besh! Welcome back po sa aking channel. Kamusta po kayo? Sa mga bago po sa channel ko, I'm Awi. At kung mahilig po kayo sa halaman, please do subscribe to my YouTube channel and please follow me on my different social media accounts. Sa mga western countries po ay may tinatawag na Halloween. Sa Pilipinas naman may pinagdiriwang tayo tuwing November. Ito yung Undas. Sa mga Chinese naman po, meron silang tinatawag na Ghost Month at ito ay pinagdiriwang tuwing August taon-taon. Yun lang, ang kaibahan lang po dito sa Ghost Month na tinatawag nilang or kultura nila. Sa Pinoy kasi, di ba, pag tayo yung nagdiriwang ng Undas, November 1 and 2, 2 days lang. Pero sa mga Chinese po, medyo mahaba to, isang buwan halos. Actually, nag-start na nga po itong Ghost Month na tinatawag nila nung August 4 pa at tatagal po ito sa September 2, 2024. At yung pinaka-festival nila, yung Ghost Month nila talagang gumagawa sila ng mga ritual, ito po ay sa August 18 pa po. At mamaya mag-share ako ng ilang tips sa mga ginagawa nila during festival. At ito pong Ghost Month, ito rin po yung madalas iniiwasan or kinakatakutan ng mga negosyante. Lalo na yung mga nasa mall kasi kung mapapansin nyo po kung kayo ay may mga business sa mall, wala masyadong tao, no? Kasi let's face it naman, mostly mga Chinese talaga yung mga pumupunta sa mall o mayayamang tao talaga na may mga Chinese blood. Ako na-experience ko to yung nag-work ako sa Quezon City, yung isa sa mga mall doon. Actually, dalawang mall yon kasi palipat-lipat ako ng branches. Talagang mababa yung quota namin kasi nga hindi daw masyado nag-i-spend ng money ang mga Chinese. At yung mga tradition pa, kultura nila to tuwing August, iniiwasan yung ibang magpakasal, magpagawa ng bahay, yung mag-travel, yan yung mga iniwasan din nila. Tapos, yung mag-travel, basta yung mga stay lang po sila sa bahay. Iniwasan po talaga nila maglabas ng hanggat mag-shopping. Yan, kaya talaga wala masyadong mag-shopping. Kung mapapansin niyo po, lalo na kung mga sa SM malls kayo, mga Ayala malls, iilan lang po talaga. Unless na lang talagang pupunta sa mall kung talagang may emergency o talagang kinakailangan nilang may bilhin. Ayan. At usually din po, pag ganitong Ghost Month, may makikita kayong yung mabili, lalo sa mga Chinese store, yung mga amulet, yung pangontra nila. Yan, katulad yung mga evil eye, yung amulet, yung mga ring na ganito, yung ganyan. Tapos may mga bracelet din pong mga sinusuot. Pero syempre, kung wala naman kayong pambili ng mga ganitong kontra malas, ayan, meron naman tayong halaman na pwede nating gawing pangontra at ilagay sa loob ng ating bahay para hindi po pumasok yung mga negative energy. Ito po mga isi-share kong halaman. Actually, hindi lang ito pang Ghost Month, Ito rin po ay pangontra sa malas at panlaban sa mga masasamang espiritu or mga bad elements. Okay, hindi ko na babanggitin, Kasi sabi nila, bawal daw banggitin. So, hindi ko na lang din babanggitin yung mga yon. Basta ito pang alis negative energy. At una na nga po sa ating listahan na panglaban sa malas at mga negative energy ay itong cactus. Ito pong cactus, sinasabi ng iba na malas, kaya ayaw nila mag-alaga. Pero actually, sa mga ibang feng shui expert, kinukonsider naman po ito na lucky plant. Ito naman po kasi, ilalagay nyo sa labas na inyong bahay, dun sa front door or sa palibot po na inyong bahay, kung saan may mga pasukan, mga pinto, para daw po ito hindi makapasok yung mga bad spirit o yung mga sobrang hangin na tawag dito, yung mga bad elements. At hindi lang yan, pati yung mga tao pong may masamang iniisip or masamang hangarin sa inyo. Kumbaga, kini-cleanse na rin po niya. Hindi agad-agad yung makakapasok yung mga bad elements sa loob na inyong bahay. Kaya yung thorns na yan, yung tinik-tinik na maliliit sa inyong mga cactus, yan pala yung
silbi niyan, kaya may mga tinik po yan. Ito raw po yung pangontra dun sa mga masasamang elemento at masasamang energy or negative energy. And actually, ito kasi pong ghost month, para sa mga Chinese, ito rin yung buwan kasi talaga kung saan gumagala o mas malakas yung mga bad entities. Yun po yung mga paniniwala po nila, no? So, wala naman po sigurong masama kung tayo ay join or talagang Tubaga. puro ako makiki. Ayan, medyo na blanco. Ayan, wala lang po sigurong masama kung susunod din naman tayo at kung mahilig naman talaga kayo sa cactus, di ba? Ayan, ilagay nyo sa palibot ng inyong bahay bilang, kumbaga, soldier nyo or guard nyo sa negative energy. Ang susunod na halaman natin ng pangontra malas at pangontra din sa mga bad energy ay ito naman po mga peace lily. Word itself, peace. Ito nga daw po mga peace lily ay nagdadala ng kapayapaan sa ating tahanan. Nakakatulong din po ito sa ating spiritual, mental, and physical prosperity. Nakaka-improve din po ito ng flow ng positive energy sa ating tahanan, no? Dahil ito po ay naglilinis ng ating hangin. Nagre-remove po kasi ito ng mga toxins na nakakasama sa ating kalusugan, katulad po ng mga benzene, formaldehyde, yung mga silane na yan. At ito rin pong peace lily na ito, hindi po ito mahirap alagaan. Actually, they can thrive in low light condition, pero yung green na peace lily, wag po itong variegated na peace lily dahil baka po mag-revert. Ayan, katulad nito, medyo madilim kaya konti na lang yung variegation nila. At kung ilalagay nyo po ito sa loob ng inyong bahay at gagawin yung air purifier plant at function plant pang block po ng mga negative energy, maganda ilagay ito sa southeast area ng inyong bahay or sa east corner or pwede rin po sa entrance, dun sa entrance para po ma-block po nito yung negative energy. Ang susunod na halaman naman po ay very affordable at ito alam ko halos karamihan ay meron na rin po dahil napakadaling alagaan po nitong halaman na to. Ito pong pantanggal malas at panglaban sa mga bad spirit ay ito naman po Lucky Bamboo. Ang Lucky Bamboo hindi lang po maganda sa may mga business establishment dahil nga daw po, lucky daw po ito sa mga merong mga negosyo. Ito rin po ay magandang pang personal use nyo, lalo na kung kayo ay daw po ay lapitin ng malas. Ayan. Yan, pangontra din sa mga inggiterong kapitbahay nyo o kamag-anak nyo na lalo na kung baka successful nyo, magandang ilagay po ito sa loob ng inyong bahay, sa front door, pwede rin po sa labas ng bahay nyo. Dahil ito naman din po ay katulad ng cactus at nung ating mga peace lily. Ito naman, kine-cleanse naman din po niya yung mga negative thoughts ng tao sa inyo, no? Lalo na dun sa may mga nag-evil eye sa inyo. Actually, ito yan, no? Meron ganyan. Kaya kayo minsan nakikita kayo sa mga pintuan, di ba? May mga ganito nakahang. Yan. Kung wala kayong pambili nito, pwede kayo maglagay ng Lucky Bamboo or ng mga iba't ibang halaman na nabanggit ko kanina. Ang susunod na halaman natin ng pangontra malas at pangontra sa mga bad spirit at entities ay ito naman po mga golden photos or tinatawag na money plant. Ito pong money plant, hindi na magandang pang-display tuwing Chinese New Year. Tuwing August month din po, ito yung mga madalas nyo din makikita sa mga bahay po ng mga Chinese dahil ito nga po ay pangontra malas. At ito rin po, hindi lang pangontra malas, pangontra din po, panghatak din po ito ng mga positive energy. Kaya maganda pong ilagay sa loob yan. Yan, pwede yung i-display ng mas maganda nga po kung ito ay vining at mayroong po para pataas po yung swerte nyo. At ito, madali lang din po mag-alaga kasi pwede nyo pong paramihin yan or alagaan at itanim sa lupa at pwede din naman din po sa tubig lang. Siyempre, gagamit kayo ng water-soluble fertilizer para po maganda yung pagtubo at paglaki nito. At ito, sinasambing or sumisimbolo or
sinasabing money plant kasi nga panghatak ng swerte dahil yung gold, yung yellow po sa dahon ng mga golden photos natin, ito po ay sumisimbolo sa ginto. Alaman natin na pangontra malas ay ito naman po mga snake plant. Ito naman po snake plant kung sa ano lang po, i-compare ko lang siya sa cactus kasi ang cactus kasi 'di ba meron siyang thorns. Pangontra kasi talagang hindi makakapasok yung bad energy dahil matutusok sila, masasaktan sila dun sa mga tinik. Ito naman po mga snake plant, kung mapapansin nyo, ang bawat pagtubo niyan, di ba, going upward. At yung tip ng dahon ng mga snake plant, yung matutulis. Yan po ang, kumbaga, yan ang po ang nagsisilbing pangontra naman po para hindi po makapasok ang mga bad spirit at bad entities. At itong mga snake plant, unlike sa cactus, nasa labas lang, ito naman po pwede nyo ilagay sa loob ng inyong bahay. Yan, pwede rin po sa palibot. Yan. At usually, ito nilalagay din sa bedroom, yan, sa mga kitchen, dining. Yan, pwede rin sa front door, lalo na itong snake plant po, kilala din sa pagkikleanse ng mga negative para yung mga taong pumapasok po sa loob ng inyong bahay, lalo na mga ingiterang kapitbahay nyo. Ayan, imbes na may yung mga iniisip nila, kumbaga, di ba, may kinikleanse. Kinikleanse para nililinis na po nila bago sila pumasok. Hindi na po pumasok sa loob ng bahay nyo yung mga bad energy na dala-dala ng mga taong ito. Ang susunod na halaman natin ng pangontra malas ay ito naman po mga calathea or tinatawag na prayer plant. Ito pong prayer plant, kaya naman po tinawag yun na prayer plant kasi kung mapapansin nyo po tuwing gabi or pag takip silim na, yung mga dahon nila tumitiklo na parang paganyan. Para kasi po para nagdarasal. Kaya po tinawag yan na prayer plant. At ito maganda rin nga pong ilagay sa loob ng inyong bahay, kahit dun sa medyo madidilim. Kasi ito, pansin ko lang very stable po ang kanyang variegation. At ang gaganda ng mga, yung strokes sa mga dahon yan, talagang, ba yan, kanina pa pinilipan. Magaganda at iba-ibang kulay, kahit yung mga doti, yung mga ganyan, yung mga peacock. At hindi yung katulad ng ibang mga variegated plants natin na nawawala yung variegation niya. Ito naman, very stable po kahit low light. At make sure lang po kung ilalagay sa loob ng inyong bahay, hindi po naaarawan dahil pwede pong masunog ang kanilang mga dahon. Ang susunod na halaman natin ng pangontra malas at bad entities at bad spirit ay ito naman pong mga orchids. Sinasabing mainam ito sa pamilya para mapanatili po ang harmony sa ating tahanan. At kung kayo naman ay mag-asawa at gusto niyo daw po magkaanak, yan, maglagay kayo ng indoor plant, itong orchids sa inyong room or sa inyong sala. Dahil ito daw po ay makakatulong sa fertility. Yan ay based lang po sa aking na-research ha. Huwag kayo magalit sa akin kung baka sabihin ko ano na yung pinagsasabi ko. Ito pong sinishare ko sa inyo ay based po sa aking na-research. At dahil sinasabi nga pong itong orchids na ito, may kakayahan daw po itong pakalmahin tayo. Kumbaga, parang sa peace lily din po, nag-aalis daw po ito ng stress. Lalo na kapag ito ay may bulaklak at nagbibigay ng bango sa ating tahanan. Yung parang sa snake plant, diba? Yung halimuyak nung, ano ba sa taga-English yung halimuyak? Basta yung amoy ng bulaklak po ng mga orchids natin, nakakapagkalma, nakakapag-boost ng calmness sa atin para tayo ay hindi ma-stress. So yan mga best, yung 7 plants na pangontra malas. Ngayon, i-share ko naman po sa inyo kung ano yung ginagawa ng mga Chinese pag festival para po hindi makapasok yung mga bad spirit at bad energy. Ito, una, yung iba po naglalagay ng red ribbon sa mga pintuan, sa doorknob nila. Mag-ano lang po kayo niyan, magbuhol lang po kayo ng kahit red ribbon or kahit anong tela para po makaiwas or hindi po makapasok yung bad energy. At yung iba naman po, alam niyo ba yung dahon na sage, yung pang insenso, ayan. Minsan naman po, nagsusunog naman po sila nito. Ayan, pinapausukan po yung buong bahay para po hindi po makapasok din yung mga bad energy. Kayo mga besh, naniniwala ba kayo sa ghost mat?
At sino po dito ang wala namang Chinese blood pero sinusunod po ang ganitong kultura? Leave a comment below. I hope nagustuhan niyo po itong topic natin ngayon at sana huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa aking channel. Don't forget to like and share this video sa mga plantito at plantida dyan at mahilig sa paghahalaman. Until next time mga besh, bye and stay safe and happy and healthy.